Ayan. So, good day, everyone. Welcome to the first podcast of Eureka entitled Eureka Talks. What is it really like to be a Eurekan? For today's episode, we'll be talking about what really is to be a Eurekan, a member of the Eureka organization of San Beda College, Alabang. Our special guest for today is none other than Ate Moy. So, Ate Moy, pakilala ka nga muna sa ating audience ngayon. Hello po sa audience ng Eureka Talks. So, I'm Moira Palomo. I'm a former officer and member ng Eureka Org for 3 years. So, since Wow, three second year. years. Yes, Hindi ka since naman napagod second. ate. Hindi, syempre. Yun yung Siyempre. pag-uusapan natin. Napagod ba? Ayan. Joke Yun lang. nga po eh. Ayun. So, hello everyone. Sa lahat po na nakikinig, I'm a former officer of Eureka for 3 years. And thank you, Raf, for inviting me to be Nako here ate, sa thank you first rin episode. for accepting this invitation, no? Hirap rin kasi na maghanap ako ng Eurekan, former Eurekan na graduate na. Siyempre, ikaw yung nilapitan ko. Siyempre, ikaw, tapos ka na sa sa Sorry college mo. naman. And siyempre, Pwede yun. naman pilot episode ako. Pilot episode. Actually, baka magulat nga sila eh, na, alam, si ate mo eh, ayan na pala siya. You know? So ate, pa- yung first year mo as a Eurekan, paano ba naging experience mo dun? Like, how did you adapt with the environment? What was it like to be part of the organization ba? Nung first time, I was second year kasi nung first time kong in-invite ako ni Sir Dex maging officer ng Eureka. Oh. So, ano yun, it was 2022. So, parang yun yung nagba-back to normal, parang palang yung mga schools kasama yung BEDA. So, parang during that time, medyo mahirap sa amin kasi kami magkakaklase naman that time yung mga officers nun. It was hard na mag-initiate ng mga activities for Eureka that time kasi hindi namin sure kung parang paano ba yung setup ng Eureka before magkaroon ng pandemic. So, yun yung first experience ko nun. We were, parang medyo nahirapan kami i-navigate. Ninanavigate pa namin what will work for the org, kung interested ba yung mga students. Kasi syempre parang from online class, parang may Opo. interested ba sila sa mga face-to-face activities namin. And ano ba to, parang ano ba talaga yung goals ng Eureka back then para, alam mo yun, ma-align namin yung mga isa-set namin activities. Kasi parang ang pakiramdam namin that time, kung ano yung mga gagawin namin activities ngayon, parang ito na yung mga i-carry out ng mga susunod na Eureka as we go forward sa face-to-face setup. So parang medyo ano siya sa amin nun, medyo pressure siya that time. Pero ayun, very ano nga si Sir Dex nun sa amin, very welcoming na parang chill lang kayo, ano lang yan, parang part na experience na alamin nyo anong pwede nyong gawin para sa org. And ayun, yun nga, may common misconception din sa akin that time na parang, hala, math and science org, parang hindi ba to Di ba? parang para sa matatalino lang, ganon. Eh ako, personally, gusto ko math and science, pero ayoko siyang inaaral. Hindi ko siya parang forte, aralin. Gusto ko ina-experience ko lang siya. So parang that time, ano rin, ayun nga, just like other students, intimidated din ako na parang, kailangan ba matalino ako sa math and science? Tapos officer pa ako. Officer pa yung kinukuha sa akin, hindi lang member. So nakaka-intimidate yun for me back then, na parang baka kailangan matalino ako. But Ah, actually, ayun nga, na-realize ko, di mo naman kailangan maging matalino nun. Unless quiz bee yung sasalihan mo, ganun. yun nga ako eh. Actually, kasi ngayon, ate, kung sino-sino na lang sumasali ng Quiz B, like more on fun na lang talaga siya eh, di ba? Oo, Parang more ano lang on siya, recall na enjoy. lang rin siya, review natin, no? Natatandaan pa ba natin yung senior high, di ba? Parang break sa pagiging college student din. Opo. Um, Parang experience ko lang rin po dati sa quiz bee na yan, na sasali-sali kami mga klase namin, ganun. This was before nang naging officer ako, na minsan hindi kami magre-review dyan.
Mm. Basta sasabak na lang kami diyan. O sige, let's go, try natin. At least nag-enjoy kami, 'di ba? Mm. Alam mo yung parang ito yung Quizby na yes, competitive siya, but at the same time nag-e-enjoy ka pa rin. Parang wala yung pressure sa'yo eh, wala siya yung Oo. pressure. Kasi more on ano na siya eh, parang math and science siya na something na inaral na natin before pero Opo, mga nalilimutan na natin kasi 'di ba pagdating mo ng college, kanya-kanyang major, kanya-kanyang focus na opo. 'yan. Lalo I mean lalo sa amin na lalo sa atin 'di ba na parang Hmm. mga BSA and Visayas students na mostly yung mga officer doon. So parang hala, math and science org tas tayo kinukuha na officer ni Sir Dex tas parang ano bang alam natin diyan? Pero yun, it's more on enjoying lang din yung ano, yung org. So yun yung Mm. first experience ko. Parang ngayon na-intimidate din ako kasi nga math and science org. Pero kalaunan na-realize ko na this misconception na para lang sa magagaling sa math and science. Ma-realize mo na once you enter Eureka, parang you can see na it serves a higher purpose than just being a math and science org. Alam mo yun, parang ginagamit lang nila yung math and science org as tools para ma-achieve yung mga ibang purposes nila. Like other orgs na nagre-reach out sa mga communities, ganun, tumutulong sa mga Yes. non-profit organization. It's mga pinapromote mong mga advocacy sa page ng Eureka, mga science-based din naman siya. So parang, alam mo yun, it's more on using math and science as tools rather than parang being good at it. Ayun, ganun siya sa Eureka. Yun nga ate. Like what you mentioned nga rin kasi kanina na siyempre nakaka-intimidate at first, 'di ba? What really made you stay sa Eureka knowing na siyempre ang dami kang years na 'di ba, nag-serve rin as an officer. Tapos yung program nga natin 'di ba parang wala na tayong pahinga, mag-o-org ka pa. Oo. Oo, ayun nga. Parang nagugulat nga rin ako na parang every year nire-reassign ako as officer ng Eureka. And syempre, it was very exciting at syempre honored din yun sa akin na pinipili ulit ako na maging officer ng Eureka kasi alam mo yun, parang it means na I'm doing something good for the org. Tina-turn down kasi I see the org as more of an opportunity rather than a burden sa akin. Kasi it's an opportunity for me to, alam mo yun, to hone my skills, to show up and help my co-officers back then. Especially nung parang yung mga lower years na yung mga nagli-lead ng Eureka, parang it's my turn to help them naman. And ayun, to outgrow my shortcomings then as a leader, to learn something new, how to handle people, how to handle conflicts. These are things na hindi mo matututunan lang sa classroom kapag nag-aaral ka. And every Actually, year, ayun, hindi ko tina-turn down yung maging officer ng Eureka kasi it's really good opportunity na matuto about other things na hindi mo matututunan sa mga major subjects mo, mga gano'n. oo nga ate, parang yung mga ganyan kasing opportunity bihira na lang po talaga natin na parang nakukuha gano'n. Like sayang naman kung di natin siya subukan 'di ba? Wala naman mawawala sa Mm. atin. Yes, and actually yung bukod din dun parang siguro the people made me stay na lang din yung mga ka-officers ko Hmm. mismo, they are very understanding sa mga shortcomings ng isa't isa, pero very uplifting din sila sa mga strengths and skills ng mga ibang officers. It's like yung culture ng mga officers sa Eureka, parang, alam mo yun, very hardworking nila, very passionate nila para sa Eureka. Pero students lang din sila like me. Pero nakikita ko sila as inspiring people na parang I learned something from them. Alam mo yun, parang, kasi lalo nung last year ko na graduating ako, parang I acknowledge na parang nag-fall short ako sa efforts ko nun and yung presence ko sa mga other officers nun, nag-fall short din ako. Tapos na-realize ko lang in the end, syempre sa dulo ko na na-realize kung gaano sila kabait, gaano sila ka-understanding sa mga tao nila. And they're not really, parang makikita mo na ano sila, parang genuine sila sa gusto nila para sa Eureka. And they're not just there to just do things. They're there para
i-build up din yung isa't isa. Ayun. Wala ate, baka umiyak ka bigla ah. Bigla kang nag-aano dyan. Hindi na, tapos na yun. Oo, tapos na yun, no? Pero yan, masaya talaga, no? Lalo na sinabi mo na parang magagaling talaga yung officers. Like, until now, ang gagaling pa rin ng mga officers ngayon ng Eureka. Kaya Jay, kung na pinapanood mo to na. Magaling yung mga bata mo, Jaira, Jaira. galing mo daw. Siya na kasi Sayang, yung hindi ko na president naabutan. ngayon. Siya na kasi Oo nga president ngayon eh. ng Eureka. Actually, Kain na last year talaga. pa nga namin yung pinag-uusapan. Jaira, next ka na raw. Kaya ano Ay, nakita ko na si Jaira na yung susunod. Ayun, tapos ayun, mabait nila talaga. Kasi parang mapapastay ka sa ganong environment. Parang, di ba? Parang, why would I turn down something this good with people that are actually, also di good? ba? Di ba? Ayun. Parang mas sa isang environment or parang sa mundo na naparaming toxicity, no? Parang meron tayong mapupuntahan na parang we can express ourselves freely or kung Mm-mm. ano-ano man. We could be free na wala Oo. ibang iniisip. Ganun. Oo, 'di ba? Lalo sa college na parang minsan nalilimutan mo na to take a breath kapag nape-pressure ka sa studies mo. I mean, ewan ko, baka ako lang nape-pressure. 'Di ba? Parang hashtag average student. Pero yun, parang ano yun, parang breath of fresh air ko na rin yung Eureka kasi nagkakaroon ako ng creative outlet kapag ano yung ate mo, patulong sa PubMat, sa caption, kahit mga ganong task lang ano, they require minimal effort, pero parang na-encourage akong mag-show up for the other officers na matulungan sila in any way that I can. Kasi, ano lang, parang lately, naging parang level rep na lang ako ng Eureka. Pero before, kasi parang nag-vice president ako. So parang mukha siyang heavy, ganun. Pero actually, yung workload namin parang ano kami, according sa strengths namin, according sa weaknesses namin. Tapos parang, ayun nga, nun parang naging level rep na lang ako for Eureka. Nagiging ganun yung mga help ko. Parang more on supporting ako sa mga lower years na president, vice president. Ito So, ate yung ano, di ba? Last year mo. Yung fourth year ka. Level rep. yes. Ah, Kasi marami kami naging nag-switch kami ng mga positions throughout the years. Kasi kahit every sem nag-change. Kasi of course, may mga circumstances na need namin mag-adjust. Ganun. pero grabe ate. Kahit pag fourth year mo talaga, nagstay ka pa rin sa Eureka. Despite of being so Oh, busy. ikaw ba naman, sabihan ka ni Sir Dex na, Moy, ikaw na. Ikaw, uy, pumapanood to ni Sir Dex, baka sabihin niya, inaano mo siya. Belated happy birthday, sir. Yun, belated happy birthday daw, Sir Dex. Hindi, I mean, hindi naman siya pilitan. Pero, di ba parang, syempre ako inaantay ko rin na, huy, ako ba, kakunin ako ni Sir Dex ulit. Parang Oh, nakaka-excite siya every year. Pero, other than that, di ba, parang, napastay din ako ni Sir Dex ng ganun katagal. Kasi, ayun, okay din talaga kasi yung, environment nila dun. Parang, si Sir Dex, din siya eh. Lagi niya sinasabi sa amin, tsaka ng mga officers na, you're a student first before a leader. Yun, lagi niya sinasabi yun sa amin. yes, Kapag, sa akin din. di ba? Hanggang ngayon Mm, sinasabi niya yun. Kasi, minsan, nagkakaroon ng times na, nahihirapan kami i-balance na parang, sir, may exam kami bukas. Hindi namin kaya. Parang, iba-iba kasi yung iba hindi naman, yung iba meron. So parang opo. binabalance ni sir na parang, I mean, in-encourage niya kami na parang, guys, maging estudyante muna kayo. Kung di niyo pa kayang mag-show up for Eureka, go be a student, go do your duties as a student first, then you go back and do your duties for Eureka naman. Parang na-encourage siya. Kaya doon ko nakita na parang hindi siya magiging burden sa akin, yung Eureka. So, nagtagal ako ng 3 years. Kasi nga, ganun ko siya iniisip. It's not a burden na parang hinahatak ako pa ba. It's an opportunity nga na mag-show up and ipakita mo yung skills mo. Magbida-bida ka kung gusto mo. Ayan, an outlet for other things na hindi academics. Tama, tama. Grabe, guys. Marami tayong natutunan kay ate mo ngayon. Baka sabihin nyo, math and science pa rin yung focus ng org natin.
Pero siyempre naman, hindi naman mawawala yung math and science. Like what you said nga ate mo, Oo. 'di ba? Na parang those are tools and we convert it into fun activities para ma-enjoy rin ng ating mga members. Mm. Siguro ate anong pwede mong message na lang para sa mga members ng Eureka? Sa Yun. members ng Sa Eureka, members ng Eureka. ano ba? Ano ba? Siguro sa mga members ng Eureka, or pwede na rin 'to sa current officers na rin ng Eureka na parang ano, as you become a part of this org, magkakaroon ka ng mga ups and downs. Hindi dahil sa Eureka mismo, hindi rin dahil sa mga tao ng Eureka, but you have these other pressures outside the org, like studies, your personal life, and it will affect how you show up sometimes sa org. And you have to acknowledge that it happens and it's okay na ganun. Na as you carry out your responsibility and duties as member or as an officer, especially sa una, mahihirapan ka, it's a new feeling, you're adjusting, you're navigating how to do things, how to handle your duties. But over time, magiging natural na sa inyo na, Eureka member pala ako na parang may magagawa ba ako para sa org? And if meron, di ba, you can do that. Pero you can, alam mo yun, parang puwede mo namang i-manage sa sarili mo kung ano lang kaya mong gawin na parang don't be ano, parang 'wag ka masyadong ma-pressure as a member of Eureka kasi it's supposed to be an org na may sine-serve na higher purpose than just math and science. So if you can be a part of those things like reaching out to communities, alam mo yun, helping people, being partner to other orgs, kung kaya niyong gawin yun, then go do it. Kasi 'di ba, it's a way to create relationships din and friendships with other people and para mas ma-carry out niyo yung mga goals ng Eureka. Pero ayun, parang sa mga members, 'di ba? Thank you for choosing Eureka and I hope na parang makita niyo rin yung good side na ina-outweigh ng good side yung responsibilities and duties ay yung teamwork, alam mo yun, yung teamwork, yung leadership, yung pagiging part of this like group na alam mo yun, you can go to someone, you can reach out to someone, you have a community sa gitna ng pressures ng college. Ayun. Yan, so thank you so much, no, Ate Moy. So I think this would be the end na for this first episode of Eureka Talks. So expect nyo na guys na meron pa tayong mga pag-uusapan in the near future. Siyempre, hindi ko muna isa-spoil dito kung ano. Malay mo, di ba? Next ano natin, interview tuloy. Next podcast natin na ganito. Malay mo, face-to-face na, di ba? Ay, ang taray. Gusto ko yan. Ah, gusto mo yan? Hindi na. Sa susunod. Sa Panonoorin ko. susunod na. Papanoorin mo. Aabangan ko yung mga susunod yung ganito. Kasi may Yeah. wala kaming ganito dati. Pero ang saya naman ng may ganito, no? Na parang Para, nakikita mo yung experience ng mga dating, ano, ng mga dating naging member ng Eureka. yes. At least alam na Thank rin you. naman nila. Alam naman na nila kung ano na yung experience ng bawat Eureka member or officer. And Yes, huwag sana kayong ma-inspire din magsisisi. sila, di ba? Mm, Sana huwag kayong ma-inspire sila sa magsisisi. mga yan. Masaya ang maging ano ng Eureka. Marami kang matututunan bago. Yan. So, once again, thank you so much, Ate Moy, for being the guest for Thank you, this first Ren. episode, no? So, guys, kita-kits na lang ulit tayo sa next episode. And I hope na marami kayong natutunan and insights for today. So, yun lang. God bless. Stay safe at ingat. Thank you, guys. Bye-bye. Bye-bye.